Hindi ko alam kung bakit malungkot kayo. Meron bang hindi nakainom ng gamot? Malungkot yung hindi nabakunahan eh. Alright, tuloy natin yung ating pinag-uusapan nung nakaraang Thursday. Naalala niyo pa? Ang title ng ating pinag-uusapan? Wala nang nakaalala. Kahit yung operator hindi niya na alam eh. Ano? Ano yung pinag-uusapan natin nakaraan? Wala. Alright, let's open our Bible in 1 Timothy chapter 4. Naalala niyo na siguro. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Parang malulungkot kayo. 1 Timothy chapter 4 and verse 7, the Bible says, sabay-sabay po nating basahin in verse 7, begin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept my faith. Naalala niya na. Anong title? Understanding your battle. Understanding your battle. So, napakahalaga mo unawaan natin yung ating pinag-uusapan. No? The battle, the battle in our life. We need to understand our own battle. Amen. Tayo ay sandaling pumikit at manalangin, dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa oras na ito na muli niyo po kaming dinako sa bahay-sambang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at kasatohanan. O God, salamat po sa pribilehiyong ito. Naway patuloy po namin kayo may taas, maluwalhati at masamba po namin sa hapong ito. Diyos, sa panangunahan po kami, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. At abutin mo po ang pangangailangan po namin pa ng Diyos. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod. Kayo po ang mangusap sa puso at isipan ng bawat isa. At naman po ang maunawaan po namin sa iyong mga salita. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na ito'y maisabuhay po namin. O God, maraming salamat po paging sa mga presensya ng iyong mga anak at ganun din po sa iyong mga first time visitors. Bigyan mo po ng bukas na puso at isipan para maging handang sisidlan ng inyong mga banal na salita. O Diyos, salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, Panginoon Diyos, ang buong kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan ay patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede namang magsiupo. So, natandaan niya na yung ating pinag-uusapan. Understanding your battle. To understand our battle, ang sabi ko sa point number 1, we need to, or you need to what? Beba? Ano na? Ano na? Identify your enemy. Di ba? Kailangan makilala natin yung ating kaaway. Di ba, no? Sabi ko nga, sabi ni Paul, I have fought a good fight. Walang fight kung walang enemy. Di ba? Mayroon talagang laban sa buhay Kristiyano ni Paul. Merong war, may battle. And we need to understand the battle. Para maunawaan natin, we need to identify our enemy. At si Paul, maraming pagkakataon sa kanyang mga epistles, ang pinapakilala niya yung capabilities ng ating kaaway, which is the devil. No? In-expose niya na yung diablo. That's why we need to identify our enemy. Sabi ko nga, hindi yung asawa mo yung kaaway mo. Kaya wag mo laging inaaway. Amen. Ang kaaway natin, yung hindi natin nakikita. Yun yung nag-i-stir up ng galit natin, nag-i-stir up ng pride natin, nag-i-stir up ng ating katamaran and everything. Siya yun. No? Siya yung persona na hindi natin makikita. I hope na-identify na natin siya. Sa liwanag ng Biblia,
I hope na nakilala na natin siya. Amen. Sabi ni Peter, anong sabi, ang illustration sa diablo is like a roaring lion. No? Pag-alagala lang siya dyan at nag-aantay ng masisila, mabibiktima. And be not one of the victim of the devil. You need to identify carefully the devil. Amen. Kasi marami siyang strategy para tayo ay ipin down Marami siyang pamamaraan para tayo ay alisin sa sentro ng kalooban ng Diyos. I hope you're listening. So maraming strategy si Satanas para tayo ay hindi para ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi matuwa sa atin. Amen. Kaya wag natin papahintulutan. We need to identify the devil, which is our enemy. Amen. I hope maliwanag na tayo doon. No? Kilala nyo na ang diablo. Amen. Siya yung Diyos ng sanglibutan. Ang diablo. Kaya nga pag nagpadala ka sa agos ng sanglibutan, ang sinusunod mo, yung Diyos ng sanglibutan. Amen. No, yung sanglibutan, dadaling ka talaga niyan, ilalaot ka talaga niyan, papalayo sa Diyos. Naunawaan niyo yun? Kaya pag na-engage ka masyado kang attached sa sanglibutan, mapapalayo talaga tayo sa Diyos. Kasi maraming pang kamon ang sanglibutan sa atin Di ba? Napakaraming pang paanyaya sa atin na nagpi-please ng ating sariling flesh or ng ating katawan. Nagpi-please ng ating paningin. No? At nagbo-boost ng ating pride. Amen. So huwag tayong magpagoyo sa diablo. We need to identify our enemy. Kilalanin natin siyang mabuti. No? Kung hindi mo pa siya kilala, dapat makilala mo siyang mabuti. No? At para makilala mo siyang mabuti, ay kilalanin mo muna sa buhay mo yung Diyos na buhay. Kasi siya yung magre-reveal sa'yo ng lahat ng kalakasan at kahinaan ni Satanas. O, para hindi na tayo madaya ng kaaway. Amen. So understanding our battle, the first thing we need to do is to identify our enemy. Wala sa loob ng church yung kaaway natin. Hindi mo nakikita ang kaaway mo. Huwag mong pagbintangan yung asawa mo. Ikaw kasi Kung hindi mo kasi ako hindi kasi ganun Hindi kasalanan niya ng asawa mo. Ikaw kasi, wag na nga tayong magsimba kasi puro pasaway kayo Hindi yung hindi kasalanan ng nagpapasaway. No? We need to identify our enemy. No? Pagka huminto ka, ibig sabihin, nagtagumpay na yung diablo sa buhay mo. So maraming pamamaraan ng diablo para ikaw ay pahintuin. Para tayo ay pahintuin sa ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. Yung simpleng pagpunta sa church lang, ay battle na yan. Pagka wala tayong, pag hindi natin kilala ang diablo. Kasi bibigyan kanya ng pinakamaalwan. Bakit ka pupunta sa church? Meron namang live streaming. Di ba? It sounds music in our ear. Di ba? Okay nga naman, hindi na tayo magbibiyahe, hindi na tayo mapapagod. O, ganun din naman, mapapakinggan din naman natin si pastor. Mapapanood din naman natin yung awit na special or ang choir. No? So, ang diablo ay maraming pamamaraan para at peace tayo sa sistema niya. No? So, yung ating programa sa susunod na Webes, idadry run lang natin yung susubukan natin kung how it works. Dapat mas mag-multiply tayo pag ginawa natin yon. Hindi tayo magdi-decrease kundi mag-multiply. Maaring kukunti yung nasa simbahan pero mas dadami yung attendance natin. Dapat ganun yung ating goal. Amen. O kami mga nandito, ang gagawa namin ng paraan na
mas maraming maka-attend sa dito sa live, sa actual. Pero kayong mga nandun sa inyo, see to it na may invite kayo na bisita dun sa inyo. Nandun na nga kayo sa inyo, tapos hindi ka pa nakapag-invite ng kapitbahay mo. Paano? Lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo. No? So it's high time na para ikaw ay makipagbati sa mga kapitbahay mo at imbitahin mo sila. No? Kasi kailangan nila ng salita ng Diyos eh. At tayo yung pag-asa nila. Pag hindi nila nakita yung Diyos sa buhay natin, mawawalan sila ng pag-asa. Amen. So, again, we need to identify our enemy. I hope maliwanag na po yun. Then the second thing is stay cover from the enemy attack. Pang ininom ko, ba't masakit agad ng lamunan ko? Masama talaga yung kape na matamis. Dapat brewed lang. Yeah. Ang sakit agad eh. The second thing is stay covered from the enemy attack. So, paano natin gagawin ito? Where is this place? Saan itong lugar na ito para tayo ay makapag-cover sa atake ng diablo sa atin? First, we need to identify the enemy. The second thing is we need to stay cover from the enemy attack. Ganoon naman sa gera, di ba? Para ikaw ay hindi tamaan ng bala ng kaaway, you need to cover. Di ba? Sa battle, kinakailangan naka-cover ka. Di ba? You need to take the best position na ikaw ay hindi tatamaan ng bala ng kaaway. No? So, saan tong lugar na ito? Na pwede kang makailag sa armaments ng diablo, sa wiles of the devils, sa method o sa anumang elemento na ginagamit ng diablo para ikaw ay tamaan. Naalala niyo yung sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 18? Are you listening? Parang hindi nyo natatandaan yun. Alam niyo yung Matthew chapter 16 verse 18? Parang hindi nyo pa rin alam. Ang sabi sa Matthew 16:18, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Anumang wiles ng diablo ay hindi makakapanaig sa church. Therefore, para ikaw ay maging cover, you need to stay in the church. Alright, gusto kong maging klaro yan. No? The church is not the place per se. Okay? Hindi, nag-stay ka dito sa church, sabi mo, libre na ako sa enemy attack. No, no, no. The church is people. We are the church. Kahit saan tayo magtipon, tayo yung church. Yun yung may pangako ang Diyos na even the gates of hell shall not prevail against the church. Amen. So pag nagkakatipon yung church, doon tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos magbibigay sa atin ng knowledge and understanding. Equals wisdom. Yung salita lang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom. So that pag meron kang wisdom, alam mo ngayon gamitin yan para mag-cover ka sa kaaway. Kung saan ka mag-cover sa atake ng iyong kaaway. Amen. Tingnan mo, basahin natin yung sinulat ni
ni Solomon in Proverbs chapter 22. Familiar passage in the book of Proverbs. Proverbs chapter 22. In verse 3. Sabi niya, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself. A prudent man. Sino ba itong prudent man? A wise man. A cunning. Yun kasi yung ibig sabihin ng prudent eh. Wise talaga. So, pag nakita niya pala yung anyo, itsura ng kalaban, nagtatago na siya. Pag nakita niya ng merong nakatutok sa kanya na pana, alam niya na kung paano siya magko-cover. Amen. Yan yung prudent man. No? Yung kabaliktaran doon ay yung simple. Yung walang backbone, walang wisdom, which is the simple man, pass on and are punished. Kabaliktaran naman. No? Itong simple man, napapahamak talaga ito. Bakit? Kasi, sige lang, hindi siya aware there are enemies along the way. No? Hindi siya aware. Hindi siya nag-iingat. Na alam niya na yung pugad ng kaaway doon pa siya dadaan. Amen. Alam niya na yung kahinaan, doon pa siya lalapit. So, hindi niya maitago yung kanyang sarili. Amen? Kaya inulit siya ni Solomon sa chapter 27, pag ang salita ng Diyos inulit-ulit ay napakahalaga nito. Kaya pag narinig niyo sa akin paulit-ulit, napakahalaga nun. Sabi niya isang tatay, bakit kaya paulit-ulit si pastor sa ML? Kasi mahalaga na matutunan natin na hindi maganda yung pag-ML. Proverbs chapter 27, sabi niya sa verse 12, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but a simple person are punished. The same thing. No, we should be prudent men. No? Dapat tayo ay meron ng wisdom. Kung matagal-tagal na rin tayo sa church, matagal-tagal na rin tayong maraming napakinggang salita ng Diyos, dapat na-absorb na natin yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng knowledge and understanding for us to become prudent, to become wise man. Amen. Pag alam na natin, pag-aatakihin tayo ng kaaway, ayan na, inaatake na naman ako ng pride ko. Alam mo na kung saan mo huhugutin yung wisdom. Amen. Pag inatake pa man din tayo ng pride natin, wala makapigil sa atin. Kahit na mali na tayo, pipilitin natin, parang tama pa rin tayo. Di ba? Yung pride natin, yung pag nagalit tayo, wala na tayong sinisinong tama. Ang alam natin, tayo tama. May karapatan akong magalit dahil ako ang tama. Is that what you are saying? Yan ba yung ibig mong sabihin? Kaya ka nagagalit kasi ikaw ang tama? Huwag natin nahanapin kung sino ang tama. Ang dapat nahanapin natin kung ano ang tama. Huwag kang parang may tama palagi. Amen. Hanapin natin kung ano ang tama at pag ano yung tama, doon tayo. Huwag natin patunayan na ako ang tama mali ka Huwag natin patunayan tayo. Dapat kung ano. Amen. At pag nakita natin, na-identify natin tama, doon tayo. So, ganyan yung sinasabi ko. Ito yung ibig ko sabihin. Para manatili tayong cover from the enemy attack, we need to have wisdom. We need to be wise. We need to be prudent. Para pag-aatakihin tayo ng pride na yan, alam natin kung paano siya asanggain. Ito na naman yung pride na ito. Pag inaatake ka, bow down your head.
close your eyes and pray. You better talk to God. Pag inatake na tayo ng pride natin, talk to God. Kung yung Diyos nga hindi siya nag-atubili. Naiwanan ng kanyang trono sa langit para lang magpakumbaba. Ibigyan tayo ng magandang example ng pagpapakumbaba. Tapos tayo, pag inatake ng pride, hindi na natin makontrol. Amen? Amen. Sulitin ko, huwag nating patunayan na tayo ay tama, kundi hanapin natin kung ano ang tama at doon tayo lumugar. Amen? Stay cover from the enemy attack. Inaatake ka na nga Ilalantad mo pa yung sarili mo. Mamamatay ka, kapatid. Amen? May nakakita ka na ba ng sundalo na habang nakikipaggera, imbis na mag-cover, sa pelikula lang yun. Nakikita niyo barilan. Bish, 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 bish. Sa pelikula lang po yun. Walang ganong labanan sa totoong gera. Opo, wala. Sa pelikula lang yun. Pampaganda lang yun ng pelikula. Napaikot-ikot pa ng baril, tapos bilit na hindi totoo yun. Ang totoong laban, i-cover niya yung sarili niya as much as possible. Yung dulo lang ng baril yung nakalabas. Amen? So, wag tayong lalantad sa kaaway. Para hindi tayo tamaan at ipin down tayo, mamamatay tayo. I hope you're getting my point. I hope nawawaan niyo po yung sinasabi ko. No? You stay covered from the enemy attack by having wisdom in our mind. Sa pagkakaroon ng wisdom sa ating isipan. Amen. So that pag inatake na tayo ng ating katamaran, alam na natin kung anong gagawin. Ito na naman yung katamaran. Hirap na naman akong gumising. Parang ayoko na naman mapunta sa simbahan. Parang napipilitan ako pumunta sa simbahan. Parang nagchat-chat siya pag pupunta sa simbahan. Pupunta ba ako sa simbahan? Wag na lang kaya. Punta ba ako sa simbahan? Wag na lang kaya. Mas marami yung step niya backward kaysa pasalong. Amen? Pero pag naalala natin yung salita ng Diyos, forsake not the assembling of ourselves. As a matter of some, sino yung some na yun? Yung mga wicked man, mga hidden, na walang pakialam sa pagtitipon. Pero tayo yung mga anak na Diyos, we are the church. Amen. Pag naalala mo yun, pambili ka, maaga ka mag-prepare. Dahil may simba. Hindi mag-iisip ka, sisimba ba ako o hindi? Hindi na, kapatid, pinag-iisipan yun. Amen. Kasi meron tayong covenant sa Panginoon. It is a covenant. It should be our commitment. Amen. Huwag tayong tamarin pagdating sa spiritual na bagay. Pagdating sa panalangin sa gabi, hirap na tayong bumangon. Amen. May prayer time kaya o wala? Parang wala naman. So nag-aantay lang tayo. Sana, parang sinasabi mo, sana wala. Paano yun? Parang sana wala na lang. Di ba? Pag inatake na tayo ng ating katamaran, magsimula tayong humakbang para makagawa tayo ng para sa Panginoon. Wala bang exhortation ngayon? Parang wala. Tatay yung kinakausap ko dun. No? Para bagang kaya hindi natin siya masangga pag dumating sa atin yung enemy attack na katamaran, kulang talaga tayo sa hinuhugot natin mula sa salita ng Diyos. Walang mahugot Wala tayong maisip na parang okay lang naman kahit wala. Diba, no?
Whereas kung patuloy tayong nakakapakinig ng exhortation, yun yung magko-constraint sa atin para magpatuloy din sa pagbibigay ng magandang patotoo. O sa paggawa ng magandang patotoo. Na makapag-challenge din sa ibang mga kapatid. Amen. Kita mo yung ating mga anak. Minsan, kung bakit sila tamad, kasi hindi natin sila natuturuan para maging masipag. Minsan ginagaya lang nila tayo. Amen. Kaya kayo mga magulang, yung inyong mga anak ay may desire na pumunta sa simbahan, huwag niyo po silang hahayaang sila lang ang pupunta sa simbahan. Na para bagang sila lang ang nangangailangan ng salita ng Diyos, magulang tayo po ang unang-unang nangangailangan. Para tayo ay maging instrumento sa kanilang paglago. Amen. Huwag natin silang hayaang lumago at sila yung magcha-challenge sa atin para tayo ay lumago. Nakakahiya po yun sa part natin magulang. Amen. Alam natin kung paano natin sasalagin yung atake ng diablo pag tayo tinatamad na patungkol sa spiritual na bagay. Amen. Dapat meron tayong uhugutin at alam natin kung paano tayo magko-cover sa atake ng katamaran na yan. Amen. Pag inatake na tayo ng pagiging disobedient natin, alam dapat natin kung paano natin sasalagin yan. Are you listening? Kayo mga anak, ang number one yung problema ay yung inyong pagsunod sa inyong mga magulang. No? Yung inyong pagiging disobedient. Minsan niloloko nyo pa yung inyong mga magulang. Sasabihin nyo, matapos na po yung module. Para lang magpagbigyan ka sa gusto mong mangyari. Tapos na po yung module ko, pwede na akong maglaro. Pwede na akong mag-ML, pwede na akong manood ng TV, tapos na yung pinapalabhan nyo sa akin, tapos na yung pinapagawa nyo sa akin, pero ang totoo nun, wala ka pang nagawa. Niloloko mo yung magulang mo because of your disobedience, sa pagiging disobedience mo. Huwag natin nahahayaan na tayo'y atakihin ng diablo ng ating katamaran. At hindi na natin katamaran ng ating pagiging disobedient. Amen? Kita mo, pag kayo masunurin mga anak, nakita nyo pag kayo masunurin sa inyong magulang, napapansin nyo ba, pag kayo'y palaging sumusunod, na hindi naman lang kayo, minsan hindi na nagdadalawang utos sa inyo, natutuwa yung magulang nyo. Di ba? Na minsan kahit hindi ka humihingi, binibigyan ka ng magulang mo. Napansin mo ba yon? Kasi natutuwa sa pagsunod mo. Naunawaan niyo ba mga anak, na ganun tayo sa harapan ng Panginoon? Kung magiging masunurin lang tayo sa Panginoon, hindi mo na kinakailangan humingi. Kasi alam na ng Diyos in the first place yung kailangan mo. Alam ng Diyos yung kailangan natin. Maging masunurin lang tayo dun sa command ng Diyos sa atin. Kaya pag inatake na tayo ng pagiging disobedient natin, dapat salagin na natin yan. Dapat pag sinabi sa'yo, anak, ganito gawin mo na agad. Huwag ka nang magdalawang isip, gagawin ko ba ito o hindi? Susundin ko ba si mama o hindi? Susundin ko ba si tatay o hindi? Pagka nagdalawang isip ka sa utos ng magulang mo, ibig sabihin, inaatake ka na ng diablo. At hindi ka man lang makapagsangga, hindi mo man lang makover yung sarili mo sa atake. Nakita niyo ba yung problema natin? Na hindi natin hindi tayo makapag-stay sa lugar kung paano tayo magiging cover o protektado sa atake ng diablo. Na bagamat siya walang sablay, walang hinto sa pagta-target sa atin, pero hindi siya tumatama sa atin. Diba, gano'n naman sa battle Pauulanan ka ng bala, pung, pung, pung,
pero hindi makatama. Bakit naka-cover ka eh? Pero pag nilantad mo yung sarili mo, patay. Di ba? Kaya pag inaatake ka na, cover. Ha? Kung nakikita mo na yung sarili mo sa pagiging disobedient mo, be obedient children. Amen. Pagka naging masunurin lang tayo, pagpapalain tayo ng Diyos because ang pagpapala ay nasa pagsunod. Amen. Kaya pag inatake na tayo ng ating pagka-addict sa ML, ay sangga na agad. Sabihin mo, get thee behind me, Satan! Lumayas ka sa likod ko, Satanas! Pwede mo namang sawayin yun eh. No? Sabi ni James, resist the devil and he will flee from you. Free ka sa atake ng diablo. Aatakihin ka man, pero hindi ka tatamaan. Bakit? Alam mo sumalag eh. Amen. Alam mo mag-cover, alam mo kung paano ka mananatiling cover sa atake ng diablo. Amen. Kaya pag hinihila ka na ng kamay mo na parang, alam mo kung bakit ka hinihila? Nakasave pa sa cellphone mo eh. Pero pag dinilit mo yan dyan, wala na. Kung ikaw ngayon, bata o magulang ka man, na nandyan pa, minsan nandyan, minsan wala. Delete ko na nga to, natutukso ako, dinilit mo na. Maya-maya, nandyan na naman. Ba't nandito na naman to? Parang nagulat ka pa, nandito na naman yung ML. Kasi habang natutulog ka, nanaginip ka, dinadownload mo ulit. I-delete po na permanently. Or else, wag ka na lang mag-cellphone. Kung hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo sa paglalaro ng anumang bagay na walang kabuluhan sa cellphone mo, bitawan mo na yung cellphone mo na yan. Ipamigay mo. Bigay mo sa akin, kailangan ko yan. Yung aking cellphone nagmumulto na. Minsan gumagalaw na hindi ko ginagamit. Pero hindi walang email Gumagalaw lang siya ng kusa. At saka hindi ko talaga alam yung laro na yan. Sa totoo lang. Noon pa man, na ako matagal-tagal din ako nag-opisina eh. Nakita ko yung mga ka-opisina ko na grabe yung passion nila sa paglaro ng mga, kasi yun yung prinsipyo ng yung gera-gera sa sabi ko hindi man lang ako na-attract sa laro na to. Kasi ayoko umaupo sa isang lugar na papako ako diyan ng ilang oras. No? Lalo na kung walang kwenta. Buti man lang sana kung naglalaro ka ng chess. At least sa chess gumagana yung utak mo. No? Pero hindi rin maganda yun. Hindi ka na nag-almusal, hindi ka na tanghalian, nagpusta ka pa, nagsugal ka para lang manalo ka sa chess. Sugal din ang ginawa mo. No, at nag-ubus ka rin ng oras, wala ka rin nagawa. Hindi ka nakaligo, hindi ka nakapagtrabaho sa bahay. Katulad din sa mga adik sa basketball. Pagkagising pa lang, nasa basketball court na. Amen. So huwag tayong magpaguyo. Kung tayo natitempt na at alam natin, inaatake na tayo ng diablo sa mga kaadikan natin, ay dapat alam mo na yung gagawin mo. Kung inihina ka na yung cellphone mo para maglaro ng ML, hawakan mo na yung Biblia mo. Buti pa yung cellphone mo, hindi nawawala sa kamay mo, pero yung Biblia mo, makakalimutan mo pa nga eh. Pupunta ka na lang sa church, nakakalimutan mo pa yung Bible mo, pero yung cellphone mo, hindi. Di ba, no? Para bagang mas mahalaga yung cellphone mo kaysa sa Bible mo. Kaya kung inaatake na tayo ng lahat ng kaadikan dito sa gadget na to, buksan na natin yung ating Biblia. Amen. You better kneel down and pray. Amen. Pag inaatake ka na, pag nakita mo yung luma mong damit, uy, ang ganda nito, sexy nito.
Parang na-miss ko mag-TikTok ah. Ilalagay mo muna na ganyan. Ha? Ay, cute pa rin ah. Di bale, hindi ko naman to papakita kay Pastor. Hindi ko na naman to i-upload. Na-miss ko lang talaga itong mga damit na to. Eh, pag meron ka pang damit na pang TikTok sa bahay, ipangbasahan mo na. Para hindi ka nahatakin. Di ba? Eh, minsan manghihinayang pa tayo. Sayang naman itong damit na ito. Ang mahal-mahal lang bili ko dito. Kakapiraso lang naman yung very short. Yung blouse, napaka-hanging. Spaghetti pataas at pababa. Manghihinayang ka pa yung mga baby dress mo. Eh, gawin mo ng basahan, kapatid. Amen. Pag inatake ka ng diablo sa dati mong kaadikan sa alak, eh, punta ka na lang dito, magkape tayo. Nakita mo, kaya hindi makapagsimba. Kasi may trabaho eh. Di ba, no? Kaya hindi makapagsimba. May inaalagaan. So, wag natin alagaan yung kasalanan sa buhay natin. Yan yung number one instrumento ng diablo na mismo nasa atin. Ginagamit ng diablo para tayo ay para i-stir up sa atin at patuloy diyan tayo lumago sa kakarnalan at hindi sa spiritual na bagay. Ha? Pag inihila ka na, pag nakaamoy ka ng usok ng sigarilyo at parang sarap manigarilyo habang nagkakape ah. Di ba? Yung mga paborito natin ng araw eh, habang nagkakape, naninigarilyo. Pabilog-bilog pa ng usok yun. No? Pag inihata ka na yan, eh, sanggain mo na, kapatid. Wala ka naman din makukuha dyan eh. O, sabihin muna natin na magaling ka manigarilyo, magaling ka magpabilog ng usok ng sigarilyo. O, magkakapera ka kaya doon. Ha? Pwede rin siguro pag i-upload mo sa YouTube, tapos pag marami ka naging subscriber na na chain smoker din, kapatid, huwag natin hayaan na expose tayo sa atake ng kaaway. If we are properly covered from the enemy attack, no? Kung tayo ay properly covered from the attack of the enemy, yung ating course na sinasabi ni Pablo ay matatapos din natin. Amen? Yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. I have fought a good fight. I have finished my course. So pag alam natin yung matatapos din natin yung ating kurso. Kung ikaw ay Bible School student kayo, matatapos mo yung kurso mo na yan. At tayong lahat ay Kristiyano. Nung matatapos natin yung pagiging matinong Kristiyano. Ha? Kung alam natin i-cover yung sarili natin sa atake ng diablo, you're already in the right place. Nasa tamang lugar na tayo. Tayo ay niligtas ng Panginoon at tayo ay dinagdag sa kanyang iglesia. Nasa tamang lugar na tayo. Ha? Kaya atakihin man tayo ng diablo, meron na tayong pangsalag. Amen. Kapatid, tayo ay pare-parehas na merong common course. Like the Apostle Paul. We're Christians. Amen? Kristiyano tayo, kapatid. Kristiyano na tayo. And as a Christian, we are subject to enemy attack. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, ay nagdeklara na tayo ng giyera sa diablo.
Nung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ibig sabihin, handa ka na dapat makipaglaban sa dyablo. Kasi yung dyablo ay kaaway ng Diyos natin. Amen. Kaya, merong talagang battle. And if there's a battle, we need to identify the enemy. And if you already identify the enemy, is take cover from the enemy attack. Amen. I hope naunawaan niyo po yung aking sinasabi. Ang atake ng diablo ay iba't ibang bagay, sa iba't ibang pamamaraan. Minsan, aatakihin tayo in the form of persecution. Nakapakinig ka na ng persecution sa loob ng bahay? Sasabihin sa iyo ng magulang mo, ikaw bata ka, papunta-punta ka pa dyan sa church. Lagi ka nang nasa church, pero buhat nung pumunta ka dyan, lalang pumangit yung ugali mo. Tignan mo na, pagbintangan patuloy yung church. Para bagang dito ka tinuturuan na maging masama yung ugali. Para bagang dati, ang sipag-sipag mong module, ngayon napunta ka sa church, parang hindi ka na naging masipag. Di ba, no? Sinisisi na nila sa church yung hindi mo paggawa ng module. Amen? Parang kasalanan ng church. Lagi ka kasing nasa church. Pero hindi nila alam na yung napapakinggan mo dito sa church, dapat makakapagpasipag sa'yo para lalong gumawa ng module. Amen? Lagi kang nakakapakinig dito ng challenge para ikaw yung maging mabuting Kristiyano. Amen. No, kaya kung tayo man atakihin, persecute man tayo sa ating tahanan, persecute tayo ng ating kasambahay, persecute tayo ng ating kapitbahay, ng ating mga relatives na nakapaligid sa atin, kayo, papasimba pa kayo, mga hindi naman nagbabago yung ugali nyo. Kapatid, hindi naman ibig sabihin na nagsisimba yung isang Kristiyano dito ay perfecto na. Hindi porke humahawak tayo ng Biblia ay ang tingin nila sa atin dapat hindi na tayo magkasala. Dapat maunawaan nila na lahat tayo ay sinful nature. Amen? Pero dapat mahalaga rin na maipakita natin yung kaibahan natin sa kanila. Maaring nagkakamali tayo, sumasablay tayo, pero hindi tayo nananatili sa pagkakamali. Yun ang gusto nilang makita sa atin. Kung yun ang gusto nilang makita sa atin, pwede naman nating ipakita yun sa kanila. Exert tayo ng magandang rapport sa ating mga kapitbahay. Huwag natin silang papatulan pag nagagalit sila sa atin. Pag minura tayo, huwag natin silang mumurahin. Talagang wala na tayong pinagkaiba sa kanila. No? Pag nagalit sila dahil nagkamali tayo, so be it. Matuto tayong humingi ng sorry kung tayo talagang nagkamali. So that hindi palaging ganoon, hindi tayo palaging ipe-persecute dahil lamang dun sa ating mga pagkakamali, pagkamisan. Pero wag tayong papayag na dahil lang sa persecution na yan, ay titigil tayo sa gawain ng Panginoon. Titigil lang tayo sa pagsisimba kasi wala namang nagbabago eh. Lalong walang magbabago pag tumigil ka. Kasi nandito nga yung pag-asa, yung mga bata nga na lumaki na sa church, sumasablay pa nga. How much more yung mga bagong mulang nadadala sa church? Paano pa sila? Kaya kailangan natin tuloy-tuloy, consistency, dapat nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Ito lang ang pag-asa natin. So that atakihin man tayo ng kaaway in the form of persecution, alam natin ito sanggain. Amen. Minsan kakantsawan ka. Dati-rati, tanong mo si Brother Arlo, dati-rati, hindi makapunta yan dito na naka-necktie na, nakabarong na. Pupunta yan dito, naka-hanging shirt pa eh. Tapos may necktie pero hindi may suot. Kasi kakantsawan eh. Attorney, saan lang lakad? Saan ang hearing? Father, saan ang misa? Takot tayo sa kantsaw.
Pero isa lang yang instrumento ng diablo para tayo para tayo atakihin at tayo ay ipin down. Pag nahiya na tayo sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay na maayos, ikinahiya na natin, talon na tayo. Tingnan mo, isang bagay na ginagamit sa atin ng diablo, yung madali tayong mairita, alam yon? Yung pagiging irita, yung irritation na yan ang nagmo-motivate yan, wala namang iba kundi pride. Kasi naman. So lagi ka naghahanap ng kasi naman si ano. May mga kasalanan yung mga nasa paligid mo. Pero hindi mo napapansin, ikaw ang may problema kasi ikaw yung naiirita. Ikaw ang may problema. Samantala nasa paligid mo pakanta-kanta pa. Amen. So wag natin hayaan na tayo ay atakihin ng diablo at tayo ay ipin down dahil lang sa mga bagay na kahinaan natin. Minsan, atakihin tayo sa tindi ng pressure. Ayan na, pressure na. Andiyan na kasi si Judith. Ayan na, si Judith. Inaatake na ako ni Judith. Hoy, magbayad ka ng utak mo! Ayan na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi ka na mapakali. Nawawalan ka ng peace of mind. Nakakalimutan mo na yung responsibility mo sa Panginoon. Amen. Lalo na kahirapan, ayan na, may financial crisis na. Naku, lalo na. Napaka-epektibong instrumento ito ng diablo para tayo ay pabagsakin. No, para tayo ay hindi maging masaya sa buhay Kristiyano natin. Amen? Lalo na yung karamdaman. No? Pag mayroon tayong karamdaman, lahat na lang iniisip nating tawagan. Maliban na lang sa Diyos. No? Yung Diyos dapat ang pangunahin natin tatawagan, pero nauna pa natin tawagin yung ating asawa, yung ating nanay, yung ating tatay, yung ating kapitbahay, yung bumbay, pautang. Hindi natin inuuna ang Panginoon. Dapat alam natin sa lagin lahat na yan. Lahat ng yan na binanggit ko ay mga instrumento ng diablo para tayo ay atakihin at para tayo ay pahintuin sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Pero anong solusyon? Walang iba kundi salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. Every word of God is pure. Walang anumang bagay na hindi pure sa salita ng Diyos. And is a shield unto them that put their trust in Him. That put their trust in them. Ito'y protection, it is a shield. Protection ito ng mga Kristiyanong nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. So para maging protektado tayo sa atake ng diablo, kailangan natin, ibig sabihin, wala tayong ibang kailangan kundi salita ng Diyos. Amen. Ay paano natin ma-absorb yung salita ng Diyos kung tuwing pupunta tayo sa church, tulog tayo? Walang mananatili sa isipan natin. Amen. Kadalasan, tinatamad na nga tayo pumunta sa church. Pag nasa church pa tayo, tatamarin pa tayong makinig. Wala tayong matatanggap na salita ng Diyos. Ang ganda ng mensahe ni Pastor Hill kagabi. Napakasimpleng talata, nasa ulado natin. Sabi din sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Nagsimula yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pakikinig. Hindi lang yung sense of hearing, kundi pakikinig. Sabi nga niya, it has something to do with receiving. Kung ano yung natanggap mo. Hindi yung nakinig ka lang na parang may taingang kawali na pakinggan sa kaliwang tainga at lumabas sa kanang tainga. No? So napakahalaga nun, kapatid. For us to understand, again, our battle in our life, in our Christian life, we need to identify our enemy first, and then we need to stay covered from the enemy attack. At para maging cover tayo yan, wala ibang susi dyan, kundi salita ng Diyos. Kinakailangan ng saturate yung ating mind ng salita ng Diyos so that meron tayong hugutin sa panahon na tayo inaatake na ng diablo. Amen. So number 3 and last. Sabi na Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. For us to understand our battle, not only we need to identify our enemy and to stay covered from the enemy attack, but number 3 and last, we need to fight for our faith. Fight for your faith. Sabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. We need to fight for our faith. Amen. Ano sabi ni Jude? Jude chapter 1, wala namang ibang chapter yan. Jude in verse 3, familiar passage in the book of Jude. Jude verse 3, the Bible says, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith. We need to earnestly contend, we need to earnestly fight for the faith, which was once delivered unto the saints, or which was once delivered unto the saints. Amen. Brethren, we are now in the right place. And we have the right faith. Meron tayong tamang pananampalataya. Ang kinakailangan lang natin i-contend o ipaglaban natin. Fight for your faith. Sabi doon, hindi common salvation yung tinanggap natin. Hindi defiled salvation, unholy salvation ang tinanggap natin. Hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa, sa good works natin. Hindi tayo naligtas dahil tayo naging miyembro ng iglesia, kundi naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. For by grace through faith ye are saved. Biyaya lang ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kaya tayo ay naligtas. Sabi yan, we should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Our faith once delivered. Tayo sa atin, mga saints, tayo mga mananampalataya. Bilang mananampalataya, tinawag tayong saints ng Biblia, tinawag tayong holy, tinawag tayong righteous, tayo naging righteous sa paningin ng Diyos.
We need to fight for our faith. And to fight for your faith is the most noble profession. No? To fight in our faith, to fight for our faith is the most noble profession. Kaya napakahalaga na ipaglaban natin yung pananampalataya ito. Tama na po yung pananampalataya natin. Kaya dapat natin itong ipaglaban. Huwag tayong magigipin sa gusto mangyari sa atin ng dyablo. We need to understand our battle, brethren. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 6 and verse 16. Basahin natin para maluwanag na. Ephesians chapter 6. This might be the last text na babasahin natin. Ephesians chapter 6. In verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Huh? Above all, sabi niya Apostol Pablo, taking the shield of faith. Napakahalaga na manuwa natin na kinakailangan natin kuhanin at panghawakan itong ating pananampalataya nito so that kaya nating i-quench, alam mo i-quench, i-extinguish, patayin. Alin yung papatayin? Yung fiery, yung nag-uumapaw, yung nag-uumapoy na fiery darts of the wicked. Alam mo yung arrow na umaapoy. Ganun palagi ang atake sa atin ng dyablo. Gusto tayong i-pin down, gustong alisin yung ating pananampalataya. Gusto tayong takutin. Biruin mo, itong COVID-19, maraming takot sa atin. Hindi makapunta sa simbahan because of this pandemic. Amen. I hope lalong sumasakit yung lalamunan ko dahil sa ingay. I hope naririnig nyo pa rin ako. Amen. We need to contend. We need to fight for our faith. In understanding our battle, we need to identify our enemy. The first thing, we need to stay covered from the enemy attack. At wala namang pwedeng mag-cover sa atin sa atake ng diablo kundi yung mismong tayo na mula sa salita ng Diyos. Tayo na nakapakinig, na nasaturate ng salita ng Diyos ang magpoprotekta sa atin sa atake ng kalaban. Then fight for the faith. Fight for the faith. Tama yung ating pananampalataya, ipaglaban natin to. Amen. Understanding your battle. I hope we fully understood the battle in our life as a Christian. Amen. I hope naunawaan nyo na yung battle, kung anong klaseng battle meron tayo bilang isang Kristiyano. Maaring sinasabi mo ngayon, alam mo, buhat nung naging Kristiyano ako, buhat nung nagsisimba ako sa church, lalong dumami yung problema ko. Ay, magpasalamat ka kung marami kang problema buhat nung nakarating ka sa church na ito. Bakit? Ibig sabihin, kaya ka maraming problema, meron kang kakayahan para ma-overcome yung problema na yan. Kasi sabi ng Biblia, hindi ka bibigyan ng isang problema ng Diyos na hindi mo kayang papagtagumpayan. Pangako na yan ng Diyos. Mapalad ka kung meron kang problema. Ang mahirap yung wala ka ng problema. Yung isang tao na papalik-balik yan, walang problema yon. Laging nakangiti yon. Paglibaan dyan, nakahubad. As nakangiti. Gusto mong walang problema? Mas mapalad ka. Mas matawalad tayo kung meron tayong problema. Ibig sabihin na pagkakatiwalaan pa tayo ng Diyos. Na
mag-solve ng ating problema. Kasi nandiyan naman pag may problema, may solusyon. Ganun lang yun. Sa mathematics, kaya yung mathematics galing din sa langit Ay mathematics nasa Bible din So pag mayroong problema, sigurado may solusyon. Walang problema, walang solusyon. Binigyan na tayo ng solusyon ng Panginoon. Nandito na yung formula para masolve lahat ng problema na yan. Huwag tayong magpadaya sa diablo. We need to identify our enemy. We need to take cover from the enemy attack. And we need to fight for this faith. I hope the message is clear. Dumong. Amen. My question is, do you now understand your battle? Or are you in the right place? Ikaw ba ay nasa tamang lugar at ikaw ay libre sa pagsangga ng anumang atake ng diablo? At ikaw ba ay handang ipaglaban yung pananampalatayang ito? I hope the message is clear. Tayo pong lahat tumayo at tayo po'y manalangin. Sa dakilang Diyos na mamapangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral lang yung mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso't isipan ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. At kung sa bahagi lang tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? Come to the altar, kneel down, and let's talk to God.
po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Thank you for the wisdom. Thank you for understanding. O God, salamat po. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. Salamat din po sa buwis ng ulan. Panginoon Diyos, ito po'y biyaya po sa amin. Para po'y napatuloy po ingatan yung aming mga gamit, mga tahanan ng yung mga anak, protection niyo po. Po, Panginoon Diyos, yung mga gamit sa loob ng tahanan. O God, salamat po, Panginoon Diyos, at sa aming pag-uwi ay pansamantala iingatan mo po yung mga anak. Maaari, Panginoon Diyos, ay patilain niyo po ang ulan para sa pag-uwi ng inyong mga anak sa kanilang tahanan. O God, salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, at muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa gabi.